Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carlito. Ako po ay taga Bulacan. Ang kwentong isasalaysay ko po ngayon ay tungkol sa aking karanasan sa probinsya ng aking ina. Doon po sa isang baryo ng Zamboanga del Sur. Hindi ko na lamang po papangalanan pa ang naturang baryo para maitago ang pagkakilanlan nito. Nangyari po ito taong 1900 at siyam na po nang magtungo kami sa probinsya ng aking ina, gawa ng nais na makapiling ni nanay ang kanyang inang may sakit. Sabi kasi sa sulat na ipinadala ng kapatid ni nanay na mukhang hindi na magtatagal ang kanilang ina, gawa ng pahinana na ito ng pahina sa bawat araw na dumadaan. At palagi raw nitong hinahanap ang nanay ko. Sa pagdating po namin, Kuya Bari, sa baryong iyon, kaagad kong naramdaman na parang mayroong kakaiba. Ang sabi ni nanay ay ganoon daw talaga kapag naninibago ka sa isang lugar. Ang baryo na iyon, Kuya Bari, ay mahamog. Kahit alas 7 na ay mayroon pa ring makakapal na hamog na bumabalot sa baryong iyon. At sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, bagay na hindi ko nakasanayan. Pakiramdam ko tuloy, parang may mga pares ng mga matang nakamasid sa akin kahit wala naman. Ang bahay ng lola ko doon ay yari po sa pawid at kawayan na mayroong matataas na silong. Kasukat noon ang isang tao na may katamtamang taas lamang kung nakatayo ito. Sa silong inilagay ang mga kahoy na ginagawang panggatong, mga sako na mayroong lamang mais o di kaya naman ay saging na doon na rin pinapahinog. Sa tuwing gabi ay salitan ng pagbabantay sina mama at mga kapatid niya kay lola. Lagi kasi iyong iniihit ng ubo. Pahina na rin pahina ang kanyang kondisyon. Lagi ko ring napapansin na parabang may tao sa silong ng bahay. Ngunit kapag bumababa naman ako o ang aking mga pinsan, ay wala naman kaming nakikita. Kung kaya't ang ginagawa na lang namin ay nagpapausok na lang kami ng mga gomang gulong upang maitaboy ang mga masasamang elemento na umaaligid-aligid. Sabi-sabi kasi na mayroon daw mga aswang na umaaligid kapag may taong nagkakasakit doon sa kanilang baryo. Mabisa daw na pantaboy ang amoy ng sunog na goma sa mga iyon. Hanggang nga sa tuluyan ng pumanaw si Lola. Mga 1 linggo ring matapos ang pagdating namin doon. Nagluksa ang buong angkan sa nangyari. At kahit hindi ko nakagisnan ang lola dahil nasa malayo kami nakatira, ay masakit pa rin sa akin, Kuya Bari, ang pagkawala nito. Sa kakaunting panahon kasi na nakakausap ko siya, ay ramdam ko na mabait siya at maalaga. Sa unang gabi ng lamay, nagtipon lahat ng mga kakilala at malalapit na kaibigan ni Lola. At doon ko nakilala si Anisita. Anak daw ito ng isang kakilala ni Lola. Sa unang pagsilay ko sa kanya, ay tila ba nabighani agad ang puso ko. Nakipagkilala ako rito at nakipag-usap. Sa pag-alis ni Anisita ay kaagad na lumapit si Carding na isa sa mga pinsan ko. Kas, huwag kang masyadong makipaglapit dyan kay Anisita ha. Alam mo, balita kasi na apo siya ng isang aswang. Ang lola niya ay kinakatakutang makahalubilo ng mga taga-baryo. Baka raw kasi manghawa ito o di kaya naman ay manalasa. Kaya nga, habang maaga pa, huwag kang papalinlang kay Anisita ha kung ayaw mong maging biktima nila. Anya na ikinagulat ko. Hindi na ako nakipag-argumento pa kay Carding, Kuya Bari, at sinabi ko na lamang na susundin ko ang kanyang mga payo para wala ng ingay. Subalit sa kaloob-looban ko ay hindi ako papapigil ninuman
sa kagustuhan kong makipaglapit sa babaeng nakukursunadahan ko. Nang sumunod na gabi, nagtungo muli si Anisita sa lamay ng lola upang makidalo sa padasal sa patay. Ginagawa ang padasal sa tuwing alas 6 ng gabi at natatapos ito ng alas 7. Pagkatapos noon ay namimigay na kami ng kape at biskwit sa mga nakikilamay. At syempre pa, ang unang-una kong inaabutan ay si Anisita dahil para sa akin ay espesyal siya. Hanggang sa nagpresenta akong ihatid siya sa kanila, bagay na hindi niya tinanggihan. At dahil abala si na mama ay hindi na ako nakapagpaalam pa sa kanila. Medyo malayo ang bahay ni na Anisita sa sentro ng bayo kung saan naroroon ang bahay ni na Lola. Pagdating namin doon, maputik at makitid ang dinadaanan naming daan. Subalit binaliwala ko lamang iyon dahil pakiramdam ko po ng mga oras na iyon ay parang nasa alapaap na ako sa sobrang kilig na nadarama. Nagkwentuhan kami habang nasa daan. Saka bigla niyang sinabi na baka daw maligaw ako pabalik gawa ng hindi ko naman kabisado ang daan na iyon. Ngunit sinabi ko na lang sa kanya na matatandaan ko naman, lalo na't nadaanan ko na. Dahil gusto ko talagang malaman kung saan ang bahay niya para kapag may oras ako ay talagang dadalawin ko siya sa kanila. At noong marating namin ang kanilang tirahan, agad niya akong ipinakilala sa lola niya. Maayos naman akong pinapasok nito sa loob ng kanilang bahay at ipinagtimpla pa ako ng kape. Natawa pa nga si Anisita gawa ng bakit daw kape ang tinimpla ng kanyang lola, gayong marami naman daw iyon sa amin. Sa katunayan, Kuya Bari, nahiya ako sa sinabi ni Anisita. Subalit natawa na lamang ako at pati lola niya ay napakamot sa ulo at nagwika ng, "Aba, ay bakit nga ba?" Hindi ko naman nakitaan ng kakaiba ang maglola ng mga sandaling iyon, kaya masasabi kong hindi naman talaga sila aswang, Kuya Bari. Nang medyo lumalalim na ang gabi, nagpasya na akong umuwi. At sa pagtahak ko sa daan ay may narinig akong ungol. Nakakatakot na ungol na nagmumula sa mga talahib na nadadaanan ko. Noong itinuto ko naman ang liwanag na daladala kong flashlight, ay wala namang naroroon. Paliko na sana ako sa pakaliwang daan nang malito ako kung tama nga ba ang tatahakin ko. Unang beses kong nakapunta doon kaya talaga hindi ko pa kabisado ang daan. Ay, tama nga ang sinabi ni Anisita na baka maligaw daw ako. Samantala, rinig na rinig ko na nagsisimula ng umalulong ang mga aso sa baryo. At palakas ng palakas iyon. Nangilabot na ako sa puntong iyon. Gusto ko nang tumakbo ngunit hindi ako sigurado kung nasa tamang daan ba ako nakaharap. May mga huni na rin akong naririnig na nagmumula sa mga ibon sa gabi. Hanggang sa bigla na lang bumulusok ang isang malaking ibon sa harapan ko. Dahil sa pagkabigla ay napayuko ako at nang bumalik ako sa pagkakatayo ay siya namang pagbalik nito sa akin. Sa puntong iyon, nahintakutan na ako ng sobra at nawala sa balanse kaya natumba ako sa maputik na daan. Mabuti na lang at hindi ko nabitiwan ang flashlight. Itinutok ko iyon sa ibon na papalapit na naman sa akin at nasilayan ko ang mga pulang mga mata nito. May matalas na tuka at itim ang kulay ng ibong sumasalakay sa akin. Hindi naman ako kinagat o kinalmot ng naturang ibon. Pabalik-balik lamang siyang lumilipad patungo sa akin na parabang pinaglalaroan niya ako. Hanggang sa lumipad na ito palayo. Nagulat na lamang ako nang may biglang humawak sa balikat ko
At sa pagharap ko sa taong iyon ay hindi ko na kinaya ang takot na bumalot sa aking pagkatao kaya napasigaw ako. At noong itinuto ko ang liwanag ng flashlight ay tumambad sa akin ang mukha ng isang tao na puno ng putik. "Hoy, kung makasigaw ka, para kang nakakita ng aswang ah." Saad ng boses ng taong tumapik sa akin at doon ko palang napagtanto na si Anisita pala iyon. Nagulat naman ako at tinanong ko siya kung bakit ganoon ang itsura niya at anya nadapa daw siya sa maputik na daan kakahabol sa akin. Nag-aalala daw kasi ang lola niya sa akin dahil baka daw maligaw ako. Dahil bago pa naman daw ako sa baryo nila. At inihatid niya ako ni Anisita sa bungad ng sentro ng baryo. Napansin kaagad ako ni Carding nang makabalik ako sa bahay. Kaagad niya ako nilapitan at sinamahan para maghugas at makapagbihis na rin. Puno kasi ng putik ang aking pantalon, Kuya Bari, hanggang sa aking bewang, pati sa magkabilang braso. Tinanong niya rin ako kung saan daw ako nanggaling at sinabi ko sa kanya ang totoo. "Naku naman, Carlito. Alam mo, mabuti na lang walang masamang nangyari sa'yo. Alam mo namang itinuturing ng aswang iyang lola ni Anisita. Bakit ka pa nagpunta roon? Iba ka nga siya yung ibon na humarang sa'yo." Saad niya sa akin. Dahil sa inakto niya, nainis ako. Gawa ng nag-alala pa nga ang lola ni Anisita sa akin kaya niya ako pinasundan tapos pararatangan lang silang mga aswang. Ni hindi nga nila mapatunayan ang mga haka-haka nila. Kaya tinanong ko siya kung sino ang may sabi na aswang ang lola ni Anisita. Alam mo, napatunayan na yan ng manggagamot dito sa amin, ang pagiging isang aswang ng lola niyang si Anisita. Ayon pa nga sa manggagamot ay minsan na niyang nakita ang matanda na tumutuwad sa kakahuyan ng 10 oras ng gabi. At bigla na lamang daw yung naging isang malaking ibon na lumipad sa himpapawid. Gas, maniwala ka, aswang ang lola niya. Hanggang sa pagtulog ay iniisip kong mabuti ang sinabi ni Carding. Kinabukasan, napabalita sa baryo na nakasagupa o mano ng isang taga-baryo ang isang aswang na nagtungo sa silong ng kanilang bahay upang sipsipin ang lakas ng ina nitong may sakit. Nasugatan daw nito ang aswang sa likod gamit ang talim ng itak. Binalaan din nito sina mama na ingatan daw ang bangkay ni Lola. Wag na wag daw tutulugan dahil baka nakawin iyon ng aswang. Sa ikatlong gabi ng lamay ni Lola ay hindi na nakapunta pa si Anisita, kaya ako na lamang ang nagtungo sa kanila. Tinandaan ko naman mabuti ang daan para maayos na makarating sa kanilang pamamahay. At nadatnan ko doon na inaasikaso ni Anisita ang kanyang lola. May sakit daw iyon at nagkasugat sa bandang likuran nito dulot ng pinasan nitong matutulis na kahoy. Sa puntong iyon ay nabahala na ako. Gawa ng nasa isip ko kaagad ang sinabi ng isang taga-baryo na tinamaan daw ng talim ng itak ang likod ng aswang at yak niyang nagtamo daw iyon ng malaking sugat. Biglang nanindig ang mga balahibo ko, Kuya Bari, nang nakita kong mayroong mga sariwang bituka na nakalagay sa isang palangganang nakapatong sa lamesa na nasa loob ng kanilang bahay at ang katabi nitong pitsyel ay naglalaman naman ng pulang likido. Pasimple ko iyong inamoy nang tumalikod si Anisita upang ikuha ng tubig ang kanyang lola. At binayo ng kaba ang dibdib ko gawa ng nakasisiguro akong dugo nga ang laman ng pitsyel. Kaya hindi na ako nagtagal sa kanilang bahay. Agad akong nagpaalam kay Anisita at nagdahilan na lamang na baka hinahanap na ako ng nanay.
Mabilis ang paghakbang ko nang binaybay ko na ang makitid at maputik na daan. Sa isip-isip ko ay totoo nga na aswang ang lola nitong si Anisita. Subalit hindi pa nga ako nakakalayo ay may nasipat na akong bulto ng isang nilalang na tila papalapit ito sa akin. At sa isang iglap lamang ay nag-anyong isang malaking aso iyon. Biglang narinig kong umangil ang aso at bigla itong umatungal. Sa puntong iyon, Kuya Bari, halos hindi ko na maigalaw ang aking mga paa dahil sa tindi ng aking takot, kaba at pangingilabot. Dahil sa samot-saring emosyon na ang bumabalot sa akin ay hindi ko na namalayang nakalapit na pala ang aso sa kinatatayuan ko. Umangil iyon ng malakas. Kahit sobrang takot na ako ng mga sandaling iyon ay nakuha ko pa ring itutok ang flashlight sa aso. Kitang-kita ko, mapula ang mga mata niya. Nakalabas ang pangil sa magkabilang gilid ng kanyang bibig. Ang tenga nito ay pahaba na patulis at kung ikukumpara ito sa isang ordinaryong aso ay talagang nakakatakot ang anyo ng isang iyon. At ang labis na nagbigay ng takot sa akin ay ang malademonyong ngiti nun na parabang uhaw na uhaw sa sariling laman. Inilabas ng nilalang ang kanyang mahabang dila na naglalaway ng malapot. Nanigas at nanginig na ang mga tuhod ko sa puntong iyon, Kuya Bari. Nang bigla na lang akong sinunggaban ng aso at kaagad na natumba ako na nakapaimbabaw siya sa akin. Akala ko po ay lalapain na niya ako, subalit bigla iyong natigilan matapos makalapit ang kanyang mukha sa liig ko. Saka dahan-dahan itong lumayo at naglaho na sa dilim. Noong makabawi ay kaagad akong tumayo at kumaripas na ng takbo. Nang nasa bungad na ako ng baryo ay may nakasalubong akong isang matandang babae. Mariing nakatitig ito sa akin at bigla na lamang nagsalita nang magtapat kami. "Ikaw ba yung apo ng namatay?" Tanong niya na sinagot ko naman ng opo. Tiningnan niya lang ako at napansin kong napagkit ang kanyang paningin sa suot kong kwintas. Ang kwintas kong iyon, Kuya Bari, kasi ay isang basyo ng bala na may nakapaloob na pinaghalong asin, buhangin, tinik ng kaktus at dinikdik na bawang. Bago siya tuluyang nakalayo sa akin, Kuya Bari, napansin ko ang pagsingkit ng kanyang mga mata na parabang may dinadaing. Matapos po ng libing ni Lola, nagpasya si Mama na manatili pa rin kami roon ng isa pang linggo, bagay na ikinasaya ko. Gusto ko rin kasing makita at makausap si Anisita bago kami umalis. Kahit pa napatunayan ko na isang aswang ang lola niya, ay nais ko pa ring makasama siya kahit na sandali lang. Sakto naman na nagpunta ako sa tindahan, nakita ko si Anisita. Niyaya niya ako sa kanila dahil hindi raw siya pwedeng magtagal sa baryo. Hindi pa rin daw masyadong magaling ang lola niya. Kahit medyo nag-aalangan po, ay sumama pa rin ako sa kanya, Kuya Bari. Hindi naman siguro mambibiktima ang isang aswang sa araw, gaya ng mga nababasa ko sa comics na sa gabi lang ang mga aswang nakapag-iiba ng kanilang anyo. Nakaupo ang lola niya sa isang mahabang upuan sa labas ng kanilang bakuran nang ito'y mabungara namin. Nang matanaw ko ito, ay ngumiti naman siya sa akin. Mahamog pa rin sa mga oras na iyon at sa palagay ko ay medyo nasanay na rin ako sa hamog. Pumasok muna si Anisita sa loob ng kanilang bahay at ako naman ay nagpaiwan sa labas kasama ang kanyang lola. "Carlito, lumapit ka nga sandali. May sasabihin lang ako sa iyo. Mabuti naman
napagtiyagaan mong kaibiganin itong aking dalaga. Hindi mo ba alam na sa paningin ng mga taga-baryo ay isa akong aswang? Sa tinuran ng matanda ay medyo nagulat po ako. Hindi ko naman kasi inaasahan na ganoon ang kanyang sasabihin sa akin. Po, ay hindi naman po. Hindi po ako natatakot, Lola. Ang ibig ko pong sabihin ay mabait naman po kayo sa akin kaya hindi ako naniniwala na aswang ho kayo. Pautal-utal kong tugon dahil hindi ko naman naisaktan ang damdamin ng matanda o dahil takot akong baka lapain niya akong bigla. Kaya ko sinabi iyon sa kanya ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Matapos kong sabihin iyon, hindi na umimik ang matanda at nagyaya na siyang pumasok sa kanila dahil nais na daw niyang magpahinga at para na rin daw makapagkwentuhan naman kami ng kanyang apo. Kuya Bari, masarap po magluto si Anisita, kaya naman ay magana akong kumain sa kanila ng agahan. Hanggang sa napasarap na ang kwentuhan namin at sumapit ang oras ng tanghalian. Nagluto muli si Anisita ng karni. Hindi ko na naman inalam kung anong klaseng karni iyon. Pinapanood ko lang siya at sa pagtitig ko sa kanya, pakiramdam ko ay nakikita ko na ang sarili ko bilang kanyang asawa na pinagsisilbihan niya. Nasipat kong naglagay siya ng mga sangkap sa iniluto niya at ang huling napansin ko ay kulay pulang likido na inihalo niya sa niluluto niyang ulam. Hanggang sa tila nagising ang natutulog kong diwa nang napahawak ako sa kwintas ko nang hindi sinasadya. Biglang kumabog ang dibdib ko sa kakaagad na napaisip kung ano ang sangkap na inihalo niya sa pagkain. Dala ng kuryosidad ay tinanong ko siya kung ano iyon at ang tanging sagot lamang niya, pampasarap na sangkap na tiyak makakalimutan ko ang aking pangalan. Kuya Bari, sa tinuran niya ay sumagi na naman sa isip ko ang katotohanang aswang ang lola niya. Hindi na ako naghintay pa na maluto ang kanyang inihahandang ulam. Nagpaalam kaagad ako sa kanya at dali-daling gumayak. Hindi ko na nga masyadong binigyang pansin pa ang kanyang mga sinasabi matapos kong makapagpaalam. Gabi. Hindi ako mapakali kakaisip kung nasaktan ko ba si Anisita sa ginawa kong pag-iwan sa kanya. Wala akong sinabing dahilan dito kaya nakukonsensya ako ng husto dahil alam ko sa ginawa ko ay sasama talaga ang loob niya sa akin. Kung kaya't kahit madilim na, ay naisipan kong puntahan si Anisita. At sa puntong iyon, nagdala ako ng gasera para maging tanglaw sa madilim na paligid na dadaanan ko. Noong nasa bungad na ako ng kanilang bakuran, nang masipat ko ang isang anino. Akmang ibubuk ako na sana ang aking bibig upang tawagin si Anisita nang biglang may sumunggab na isang malaking aso mula sa likuran ko. Napadapa ako nang malaglag ako sa lupa at nabitiwan ko ang tangan-tangang kong gasera. Kaagad naman akong humarap sa asong dumamba sa akin at napapikit na lamang nang naramdaman kong nag-uunahang tumulo ang kanyang malalagkit na laway sa aking mukha. At naihina lamang ako sa pantalon ko nang dinila-dilaan niya ang magkabila kong pisngi na tila ba natatakam. Subalit nasindak na lamang ako nang may tumulong likido na nagmula sa tagiliran ng aso. At palagay ko ay nanghihina na ito gawa ng halos nakalaylay na ang kanyang dila at balikat. Kaagad ko itong tinulak dahilan para matumba iyon sa lupa. Bigla na lang may humila sa akin patayo. Nang lingunin ko kung sino iyon, namukhaan ko kaagad ito. Ito yung lalaking nagsabi na nasugatan niya ang aswang gamit ang talim ng itak. Sa pagsipat ko sa kamay ng lalaki, ay tangan niya ang isang itak na may tumutulong dugo.
Pinulot ko ang nahulog kong gasera at saka inilawan ang aso. At nagulat ako ng husto sa pagbabago ng anyo ng malaking aso. Unti-unti ay naging tao iyon. Isang sugatan at nanghihina na matandang babae. Nakahandusay ang matanda sa bungad ng bakuran ni na Anisita at kami naman ng lalaki ay nanatiling nakatayo roon habang pinagmamasdan ang napinsalang aswang. Biglang lumabas si Anisita sa kanilang bahay at nagulat nang masilayan kami. Lalong-lalo na nang makita niya ang nakahandusay sa lupa. Siya ang aswang na sinasabi mo, Manong Roy? Tanong niya sa lalaki. Tumangulang si Manong Roy sa kanya. Napaiyak na lang si Anisita at tinawag ang kanyang lola. Dali-dali namang lumabas ng bahay ang lola niya at nang makita ang mga nangyari ay napaiyak din ito sa tuwa dahil nalinis na ang kanyang dangal. Mapapatunayan na niyang hindi siya ang aswang at ang totoong aswang ay walang iba kung hindi ang manggagamot na siyang nagkakalat ng balita. Napaluha rin ako na nakatingin sa maglola habang magkayakap ang mga ito. Si Manong Roy pala ay hinabol ang aswang na dumayo sa pamamahay nila upang sipsipin ang enerhiya ng kanyang ina na may sakit. Gabi-gabi palang nag-aabang si Manong Roy sa aswang hanggang sa natagana naman niya itong muli at sinundan niya ito kung saan magtutungo. Doon pala sa Talahiban, kaya naman noong napadaan ako ay hindi na siya nagdalawang isip na puruhan ang aswang na nag-anyong aso. Sa paglipas ng panahon ay naging maayos naman daw ang baryo na iyon. Ayon pa sa aking pinsan na si Carding na naging asawa na ni Anisita. Ang pagkakamali ko lang, Kuya Bari, ang pampasarap pala na sangkap na sinasabi ni Anisita sa akin noon ay katas pala ng bunga ng aswete na ibinabad sa tubig na inakala kong dugo. Sa tuwing maaalala ko iyon, ay natatawa na lamang ako sa aking sarili. Isang pangyayari sa probinsya ng aking lola ang hinding-hindi ko na malilimutan habang ako'y nabubuhay. Isang eksena na nakaengkwentro ako ng isang tunay at totoong aswang. Akala ko talaga noon, Kuya Bari, ay hindi totoo ang mga aswang. Ngunit nung makita ko itong harap-harapan, ay talagang doon na po ako talaga naniwala. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po sa paglaan ng oras upang basahin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Carlito. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.